Ngayon ay Sabado ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang lubhang kagalang-galang Ruperto C. Santos, D.D., Obispo ng Antipolo, kasama ang ating Kura Paroko at Shrine Rector, Reverendo Monsignor Henry A. Mediarito. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ating alalahanin ngayon ang lahat ng mihiling na ating panalangin at lahat ng ating pinangakuan na sila ating pagdarasal. Hilingin natin sa Diyos ang patuloy nating kalakasan, kalusugan at kagalingan ng ating kalooban, kaisipan at katawan. Higit sa lahat ang ating mamahal sa buhay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iliwanagan ay masahang ilaw. Ang mga naliligaw na pinababalik sa daan para ikay matagpuan. Ama, kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalbong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo ay tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahaluglog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makakapigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol, inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na iyo'y hahati ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalo't tampalasan. Naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon, tinutuyan ng masakim
sinusumpa ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwina niyang buhong. Sinungaling magsalita, lapastang at mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay. Patay ng walang sala at walang malay na nilikha. Poon, wag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo nagpupunta. Pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, wag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, wag pabayaan ang mga Hallelujah, 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 hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang pinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias,
Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugda. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo. Mahinahon kong mangusap. Ang tinig niya sa lansangan ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yung tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin o umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungan ay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kaniya ay ilalagaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapare, Monsignor Henry, ang ating butihin na Diocese Coordinator at inyong ina na mamahala sa atin, Sister Edna. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo. Mga kapatid, una sa lahat, maraming pong salamat sa ngalan ng Diocese ng Antipolo sa inyong paglilingkod, sa inyong pagmamalasakit, at sa inyong pagpapakasakit para sa inyong parokya at ang inyong ginagawa na paglilingkod sa inyong parokya ay inyong pag-ibig, inyong pagmamahal, pagtataguyod sa ating Diocese ng Antipolo. Batid namin na kung saan sa kabila ng inyong gawain sa tahanan at sa inyong mamahal sa buhay, kayo ay patuloy sa amin nagbibigay ng oras, quality time, at ang inyong ibinibigay, hindi lamang oras, pagkos kasama na ang inyong pagpapawis, pagpapagod upang gawin ang gawain ng paglilingkod, liturhiya sa simbahan. At masasabi namin, dahil sa inyo, gumagaan ang aming trabaho. Dahil sa inyo, kami ay nagbibigay ng panibagong lakas, panibagong masasabi natin, inspirasyon na maglingkod sapagkat aming sinasaisip kung sila na Mother Butler, kung sila ay narito palagi, una pa sa amin, na kung sila palagi inaasikaso ang gamit ng simbahan, na sila palagi naglilingkod sa aming mga pari, bakit hindi namin gawin ang aming dapat gawin? Na higit kaming maglingkod, na higit kaming na kung saan ay nagbibigay ng panahon, ng kakayahan, ng aming lakas at talino para sa simbahan. At dahil sa inyo, masasabi namin, gumagaan ang aming trabaho at kami ay nabibigyan pa ng lakas, inspirasyon na gawin ang dapat naming tuktin. Mga kapatid, marami pong salamat. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, na ito nang malabas sa iyong sarili, ano ako sa Diyos? Ano ako sa bawat isa? At masasabi natin sa ating pagtatagpo sa ating Diocesan Assembly, ito ang ating layunin, ito ang ating tungkulin, ito tayo sa Diyos, ito tayo sa simbahan, sa parokya, ito tayo sa bawat isa. At masasabi ko na kung saan ito ang vitamin C ng MPG. Vitamin C ng MPG. Sino tayo sa Diyos, sa parokya, at sa bawat isa. Una po, mga kapatid, we are collaborator or we are cooperator. Ikalawa, tayo po ay we are companion to one another, to each other. At ikatlo, para sa amin,
We are on mission. Kayo po ay na-commission. You are commissioner. Collaborator or cooperator, companion, commissioner, commission. Amen po ba? Vitamin C ng MBG. Nag-gets po ba ninyo? Nag-gets po ninyo? Tapos na po ang homily. Pwede nyo lang i-google kung ano ang meaning. Mga kapatid, kapag sinasabi natin cooperator, collaborator, cooperations, collaborations, may dalawang articles, may dalawang syllables, con at opera o kaya labora. Ang con, ibig sabihin with, may kasama, may kapartner, with, may double o triple, marami, hindi ka nag-iisa. Yung opera ay operare, gawain, operations, continuous operation, gawain. Yung labora ay trabaho, gawain, specific, na kung saan ay sa oras na yon, sa tagtang panahon, sa araw na yon, sa linggong iyon. Ang opera, continuous, pero gawain. Sa makatwid, tayo ay magkasama na kumikilos, gumagawa, nagtatrabaho. We are cooperator. We are collaborator. Saan? Sa gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos. Saan? Sa gamit ng Diyos. Sa gawain ng Diyos, narito tayo sa Santa Misa, na kung saan inihahanda nyo ang mga gamit sa Santa Misa. Narito tayo sa pagdiriwang ng mga sakramento. Ginagamit natin ang ating trabaho bilang tagapaghanda, bilang na kung saan ay naroon tayo upang maglingkod, magtrabaho, magtaguyod, magdala, magbigay. Cooperator, collaborator. Saan? Sa gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay ang sakramento. Saan? Sa gamit ng Diyos. Anong gamit ng Diyos? At alam natin, yung gamit sa Santa Misa, gamit sa kumpisal, gamit sa kasal, gamit sa kumpil, ito ang gamit, ito ang sinusuot. Kasulya, istola, chalice. Sa makatwid, mga kapatid ko, tayo ay kumikilos. Dati-rati, sinasabi nila ay kapag lukot ang damit at kapag nakita na lukot ang iyong damit, sinasabi, tinutukso ka, may papiro, hahabulin ka ng plancha. Ngayon, inyo bang narinig at sinabi na ba sa inyo na kung saan kapag kulang ang botones ng kasulya, kapag punit ang damit, huwag ka mag-ala. Sa MPG, sila ang magtatahit. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, una, we are cooperators, we are collaborators. Saan? Sa gawain, sa gamit ng Diyos. Ikalawa, tayo po ay companions. Companions. Sa companions, may kasama, may kapiling. Kung papasinin po natin, sa pagtawag ni Jesus, hindi palagi nag-iisa, may kasama. Hindi ba? Tinawag niya si Pedro, at si Pedro kasama yung kapatid na si Andres. Yung tinawag yung magkapatid, si Pedro, si Andres, may kasama ding kapatid. Sino po? Si Santiago at si Juan. Kung papasin po natin na kung saan nakarang linggo, sila'y sinugo na dalawa. Mga kapatid, ating napansin na kung saan sa paglalakad, sa Emmaus, sila ay dalawa, hindi nag-iisa. Sa makatwid, ng nais ng Diyos ay hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisang grupo. Ikaw ay kagrupo. Ikaw ay may kasama. At masasabi natin, yung katabi mo, kaliwat kanan,
Yung katabi mo sa harapan at sa likuran, hindi karibal, hindi kalaban. Ito ay katuwang, ito ay yung kapiling kasama kompanyon. Hindi ba, mga kapatid ko, na kung saan, kapag ang trabaho, marami ang gumagawa, gumagaan, at mabilis matapos. Subalit kapag nag-iisa, mabigat, mahirap, matagal. Kapag marami, higit na maganda, higit na maayos, kaysa sa nag-iisa na kung saan, mga kapatid ko, ay nagiging magulo at minsan nawawalang gana na ipagpatuloy at ibuhos todo ang kanyang husay at galing. We are companion to one another. Naalala ko ang kwento na kung saan isang nanay ng pare ang pinuntahan at sinabi sa kanya, bakit ang panyo ng inyong anak ay palaging merong kulay na pula? Bakit yung panyo ng inyong anak nyo ay palaging sa aming paglalaba, may kulay pula? Tapos nagtanong yung kausap, baka lipstick. Nag-alala yung nanay. At yung nanay ay merong kaibigan na MPG. Kinakabahan ako sa aking anak, paano ba o kaya siya papalahanan? Pwedeng ikaw na, taong simbahan. Alam mo naman, si Father, kaibigan mo, si Father. Yung kanyang parish priest, na ang panyo daw ng aking anak may kulay pula at yon ay lipstick. Natawa yung MPG. Sabi niya, nanay, huwag kayong mag-alala. Una sa lahat, hindi ho yun panyo. Yun po ay purificator. Ginagamit po sa misa. At huwag kayong mag-alala. Hindi po yun lipstick. Kulay pula po. Tunay po, kulay pula. Hindi po. Yun po ay alak na ginamit sa Santa Misa. Kasi po, ang mga pare, pinadwanag ng MPG, kasi mga pare, pagkatapos uminom sa kalis, pinupunasan ang kalis, pinupunasan ang ilang labi. Yun po yun. Kulay pula, ubas. Kung meron po sila na mas sinasabi na palaging panyo na pula, ibig sabihin, madalas silang magmisa. Huwag po kayong mag-alala. Amen po ba? Dito natin makikita na malawak ang pangunawa ng MPG. Dito natin makikita na kung saan alam ng MPG ang kailang ginagawa. Alam ng MPG kung ano nangyari sa Santa Misa at anong gawain ng pari. Amen po ba? Tayo po ay companion to one another. Amen po ba? Ikatlo, komisyon. Kung mapapansin po natin, mga kapatid ko, sa huling salita ni Jesus ay pagsusugo. Go to the whole world and preach. Commission. Commission. Kayo po ay tinawag. Kayo po ay sinabihan na kung saan ay kayo sinusugo. Kayo pinadadala. Kayo'y pinili, kayo'y hinirang, at kayo'y tumugon. At tumugon kayo sa pagiging kasapi ng ating parokya, sa pagiging MPG. Sa makatuwid, kayo ay pinadala. Hindi tsampa na kayo naging MPG. Hindi sinuswerte na kung saan tayo napabilang sa MPG. Hindi po. Kayo ay tinawag. Kayo ay pinili. Kayo ay hinirang. Merong ipinagagawa sa inyo ang Diyos na tama lamang na para sa inyo
at higit yung magagawa at higit yung maintindihan. Katulad ng ginawa na kung saan ipinaliwanag, hindi po panyo, hindi po lipstick. Purificator po, alak po sa Santa Misa. Kayo ay tinawag sapagkat meron kayong malawak na pangunawa. Kayo ay tinawag sapagkat kayo ay may kakayahang magtiyaga. Kayo ay tinawag sapagkat bilang ina, bilang merong pamilya, higit kayong nakakaroon ng kakayahang magkawang gawa at magkaroon ng awa. At masasabi natin, sa lahat ng samahan, ang MPG ay hindi nahahati. Sa lahat ng samahan, masasabi natin, sinumot sa pool, kayo ay iisa. Sapagkat kayo pinili na may malawak na pangunawa at pagtitiyaga at kayo ay tinawag sa gawain ng Diyos at kayo tinawag maging kasama ng bawat isa, kayo ay tinawag upang sangnon, kayo ay maglingkod sa parokya, you are commissioned sa inyong parokya, kayo ay pinadala sa bawat isa. Kaya nga, mga kapatid, nakikita natin, kapag may gawain doon, sa isang lugar, sa isang parokya, sinasabi natin, huwag kang mag-alala, bahala ang MPG sa lugar na yon, sa bayan na yon, sa parokya na yon, sa diocese na yon. Pupunta ang mga obispo, pupunta ang mga pare, magmimisa, huwag kang mag-alala, huwag ka nang magdala, sapagkat bahala ang MPG, sila na ang tinawag, pinili, silang tinalaga ng diocese na malaga sa magmimisa, sa darating na pare, sa darating na obispo. Mga kapatid, nais kong bigyan ng kwento ang ating pagninilay-nilay na ito. Nagkaroon ng malaking okasyon si Father, kanyang anibersaryo. Naghanda ang lahat at naging matagumpay. Masaya ang lahat at naging maayos ang pagdiriwang. Napasalamatan niya ang lahat ng tao at pagkatapos ay sa kanyang pagpapasalamat, napansin niya meron siyang nakalimutan, napasalamatan. At higit sa lahat, ang nasyang pasalamatan ay ang MPG na talaga namang todo-todo ang pagbibigay, ang paglilingkod, pag-asikaso sa araw na yon at sa paghahanda ng araw na yon ng kanyang pagdiriwang. Kaya nilapitan niya, pinuntahan niya ang namumuno sa parokya at sinabihan niya, ako, sir, sister, hindi kita napasalamatan. Hindi ko nabanggit ang iyong pangalan. Sumagot, tumugon ang namumunong MPG at sabi niya, Father, huwag ho kayong mag-alala. Huwag ho kayong mag-alala sapagkat ginagawa namin ito para sa Diyos. At ginagawa namin ito para sa Diyos at kayo po ay alagad ng Diyos. Ang ginawa po namin sa inyo, ginawa namin sa Diyos. Huwag po kayong mag-alala, ito po ay para sa Diyos at sa Diyos, kayo po ay kanyang alagad, kami po ay naglilingkod sa iyo, sa kanya, higit sa lahat. Mga kapatid, sino tayo? Ano tayo? Cooperators o collaborators, companion, commission. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama, na isang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang ating tutugon, Ama na madukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin.
Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Itaas natin sa panalangin ang mga kasapi ng Mother Butler's Guild ng Diocese ng Antipolo, na patuloy nawa silang gabayan, bigyan ng proteksyon at mabuting kalusugan upang maipagpatuloy nila ang mga mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa kanila bilang mga katuwang ng mga pari at tagapangalaga ng mga sagradong kagamitan, kasuotan at iba pang mga gamit sa misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Mahabaging Ama, akin mong kaming tunay na malingkod na iyong pagmamahal. Maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Nagbibigay ng buhay
Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ating pag-ahay na ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ay yung pagkain ipinag-utos nung araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong malingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa maalay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang mahandog ng bawat isang nagbigay pasambay ng banal ng ngalan ay magkabit ang karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas at Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Utang na loob ang nagpupunsod upang gunitahin ang kamatay niya para kami ay buhayin. Pagtitiwalang sanhi ng ligayang hindi malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, kay bukalan tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, kay mong pala na makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kung sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit ngalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, Santa Teresita na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pag-ibig at pagtitiwala tayong tumawag sa Diyos Ama sa panalangin ito sa atin ng Panginoong Jesus. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng
masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahan sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan ka ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, Jesus, sa ating Panginoon at tagapagligtas, siya nag-alis sa makasalan sa libutan, mapalad ang mayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Aking buhay, O Diyos, aking iaalay, pagkat pag-ibig mo'y lubhang dalisay. Ang aking buhay, O Diyos, aking ilalaan sa paglilingkod sa bayan mo, sinisinta mahal. Aling Ama, ika'y maglingkuran, ikaw ang Diyos na sa akin, puno ng mahal. Narito ako, isuko, narito ako, anak, tumuko. Ang aking buhay, O Diyos, sa aking iaalay. Pag-ibig mo'y lubhang dalisay. Ang aking buhay, O Diyos, aking ilalaan sa paglilingkod sa bayan mo, sinisinta mahal. Isuko ako. Tinatawagan ko po si Sister Edna Bolinao. Pwede na? Okay. Okay. Thank you. Thank you, message. Okay. My dear Mother Butlers, what a grace-filled encounter we had with Jesus today in our MBG Day celebration. Our faith was enhanced and our love was rekindled. Many thanks to our dear Monsignor Henry Medjarito and Monsignor Peter Cañonero for your inspiring messages. Many thanks to our dearest Ambassador Henrietta de Villa for her video
message on strengthening our faith and thanking the Lord for showing us the way and accompanying us in our journey with Jesus, only Jesus, always Jesus. And our wholehearted thanks to our beloved Bishop Roberto C. Santos, BB, for for his gracious presence and celebrating the Mass with us. With us, Bishop Nina Vilin, po ni Ambassador Tita de Villa, mahalin namin kayong lahat. Pare, many thanks to my diocesan officers, Saint Therese Liturgy, and all service team, especially the Saint Therese MBG Working Group. And of course, to all my dear mother butlers, maraming salamat sa inyong pagdalo at patuloy sa paglilingkod sa simbahan. Remember, you are all precious to Jesus. Jesus loves us all. All. Okay na yan. Tapos na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami mga pinapagsalmo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang kalagdagan na yung pagligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalag na makapangyarihang Diyos, Sama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo ngayon sa awat biyaya ng Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Magkakaroon po ng picture taking kasama ang butihing bishop at ni Monsignor pagkatapos ng misa. Salamat po.